Last Sunday, tinalakay po ni Pastor Andrew ang patungkol sa buhay na puspos ng Banal na Espiritu. Na kung saan ang buhay na puspos ng Banal na Espiritu ay minomotivate ng pag-ibig. Yun, minomotivate po ng pag-ibig. At so, sa ngayong umaga, dahil patuloy po nating tatalakayin ang patungkol sa Banal na Espiritu, at dahil tayo ay puspos ng Banal na Espiritu, tayo po ay pinagkalooban ng mga kaloob ng Banal na Espiritu. Makikita nyo yan, ano ang naiisip nyo agad? Gifts. So, pag merong regalo, merong events. Tama. Merong espesyal na pagbibigyan. At dahil nagbibigay ka ng regalo, ay mahal mo yung pagbibigyan mo. Tama. At may mga regalo na ibinibigay sa isang tao, halimbawa sa akin, may nagbigay ng regalo, pwedeng yung regalo ay gusto ko, pwedeng yung regalo ay ayaw ko, or pwedeng yung regalo na yon ay itatago ko lang, or yung regalong yon ay gagamitin ko. Tama. May mga regalo tayong tinitreasure. May mga regalo tayo na ginagamit para makita nung nagbigay ay ginamit niya. So masisiyahan yung nagbigay at bibigyan siya ulit. 'Di ba? Pag tayo po ay nakatanggap ng regalo, may mga iba-iba pong expression tayong nakikita. Merong masaya, siguro wala naman sigurong malungkot pag binibigyan ng regalo, no? So, lahat po tayo ay masaya. At meron po, dahil sa pag-ibig na yan, ay nakikita at naipapamalas po ng isang tao yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkakaloob ng isang regalo. Okay. So, ngayong umaga po ay tatalakayin po natin ang patungkol sa kaloob ng Banal na Espiritu. So mababasa po natin sa ating Foundation of Faith or Articles of Faith ng Foursquare Church sa article number 12. Sabi po dito, we believe that according to the will of God and the faith and need of each person, the Holy Spirit gives these gifts. This gives the message of wisdom, the message of knowledge, faith, gifts of healing, the working of miracles, prophecy, discerning of spirits, speaking in different kinds of tongues, and the interpretation of things. And that these gifts are as available today as they were for early church. So, yan po ang siyam na kaloob ng Banal na Espiritu, ang ating tatalakayin sa umaga pong ito. Meron po sa aklat ng Roma din na merong 7 kaloob, pero magfo-focus po tayo sa aklat ng Corinthians, chapter 12, verses 4 to 11. Pero babasahin ko ang aklat ng Romans, chapter 12, verses 6 to 8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Kahapon po sa ating General Assembly meeting, natalakay po ang result po ng ating champ. Yung ating champ, yun po yung pinifill upan po natin online na nagre-rate kung ano yung nangyayari sa loob ng church. At doon po napansin na mababa po yung mababa po yung rate ng social engagement. Yon, ng social engagement. Bakit po naging mababa yung rate ng social engagement? Marahil
marami po sa atin ang hindi nag-engage or hindi nakikilahok sa mga gawain o ministeryo dito sa ating iglesia. Kaya hindi po nila nalalaman na marami po tayong ginagawa. Ang ating simbahan po ay napakarami pong ministeryong ginagawa, lalo sa pagpapahayag ng salita o pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Nariyan po, meron tayong upper room, meron po tayong radyo natin, meron po tayong, yung upper room, everyday po yon na devotion, meron po tayong mga outreaches sa iba't ibang lugar, at marami pa po. May mga Bible study po tayo sa mga bahay-bahay, so napakarami po. So, nangangahulugan lamang po na ang bawat isa po sa atin ay merong kaloob na ibinigay ng ating Panginoon. Pero yung mga kaloob na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ay hindi po natin nagagamit. Yung mga kaloob na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon ay minsan nakatenga lang. Dahil minsan nahihiya po tayo. Pero sa umaga pong ito, naniniwala po ako na lahat po tayo ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Ang mga spiritual na kaloob ay gaya ng tinutukoy ng banal na kasulatan ay mga natatanging kakayahan na ipinagkaloob sa mga mananampalataya ng banal na Espiritu upang tayo po ay maglingkod sa iisang katawan ni Kristo. So, ang magkakaibang mga kaloob na ito ay nilalayon upang patatagin ang simbahan, ipalaganap ang ebanghelyo at luwalhatiin ang Diyos. So tayo po ay binigyan po ng mga kaloob hindi para sa ating pansarili, kundi ito po ay para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay may kaloob na ibinigay ng ating Panginoon. Amen. Lahat po tayo, lahat ng tumanggap kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay ipinagkalooban ng kaloob ng banal na Espiritu. Tingnan po natin ang layunin. Kung ano ba ang layunin ng mga kaloob na ito na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Sabi dito, ang mga spiritual ng kaloob, gaya ng tinutukoy sa banal na kasulatan po ay mga natatanging kakayahan na ipinagkaloob sa mga mananampalataya ng banal na Espiritu upang maglingkod sa katawan ni Kristo. Iba-iba po yung mga kaloob na ibinigay po sa bawat isa sa atin. So, ang bawat mananampalataya ay tinawag upang gampanan ang kanilang tungkulin sa katawan ni Kristo gamit ang mga kaloob na kanilang tinanggap mula sa Espiritu. Ang layunin ng mga spiritual na kaloob tulad ng nakasaad sa Biblia ay higit sa personal na kasiyahan o pagkakakilala. Sa halip, ang mga ito ay inilaan upang magamit sa paglilingkod sa iba ng mga paglilingkod sa iba na merong pagpapakumbaba at pagmamahal. So hinihimok po tayo ng unang Pedro chapter 4 verse 10 to 11 na ang mga mananampalataya ay maging mabuting tagapangasiwa ng mga kaloob at biyaya ng ating Panginoon. So gamitin po natin yung pinagkaloob po ng banal na Espiritu. So ang layunin nito ay hindi po para sa atin, kundi ang layunin nito ay para to edify the church, para to strengthen ang bawat isa sa atin. Sabi sa unang Pedro chapter 4, 10 to 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So, nangangahulugan lamang ang pinakang layunin nito is para maluwalhati. Pag ginagamit po natin yung ating mga kaloob, ito ay upang maluwalhati po natin ang ating Panginoon.
Walang iba na mag-glorify, walang iba na maitataas sa lahat po ng ating ginagawa is para sa ating Panginoon. At para mapalakas po yung ating mga kapatid. Kung ang iyong kaloob ay kaloob ng pananampalataya, so mapapalakas mo yung iyong kapatid. Kung ang iyong kaloob ay magpagaling, so magagamit yung iyong kaloob kapag ang iyong kapatid ay merong karamdaman. Pero ang pinakang layunin nito is to glorify our God. At ang nagkakaloob nito ay iisang Espiritu at ang ating pinaglilingkuran ay ang iisang Diyos. Ang hinahandugan po natin ang lahat po ng ating ginagawa ay ang iisang Diyos na ating Panginoon. Hindi po natin magagawa ang lahat ng ating ginagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. So, sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo ay nakakapagpatuloy sa ating paglilingkod. At nagagamit po natin yung mga kaloob na yan dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dahil ang mga kaloob na yan ay hindi lamang ordinary, kundi natatanging mga kaloob ang pinagkaloob po sa atin. Sige nga, isipin po natin kung ano yung mga kaloob na meron po tayo. Baka sabihin natin, hindi ko maisip kung ano yung kaloob na ibinigay sa akin ng Holy Spirit. Dahil hindi po natin na-exercise yung mga kaloob na ibinigay po sa atin. Pero nandyan yan, yung kaloob ay ibinigay po sa atin. Pangalawa, tingnan po natin yung kalikasan ng kaloob ng Banal na Espiritu. So, iba't iba ang mga spiritual ng kaloob. In verses 4 hanggang 6, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang Espiritu na nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. So, pwedeng ikaw ay iba yung kaloob mo. Pwedeng ako iba yung kaloob ko na binibigay ng Banal na Espiritu. Pero sabi po dito, ano nga ba yung kalikasan? Ang kalikasan ng kaloob or gift ng Banal na Espiritu ay iba't iba. So, bawat isa sa atin, iba't iba po yung mga kaloob na ibinigay sa atin. 'Di ba? Sa bahagi ng ating katawan, iba-iba po yung bahagi ng ating katawan. Sabi ng ating binasa, hindi lahat ay mata. Hindi lahat ay kamay, hindi lahat ay paa, or iba-iba po yung kaloob na ibinibigay po sa atin. Para makumpleto po or para maging maganda po yung flow or yung ginagawa sa ating iglesia, kailangan po nating gamitin yung iba't ibang kaloob na ibinigay po sa atin. Dahil iba-iba po. So, ang bawat regalo po na ibinigay po sa atin ay natatangi at gumaganap ng isang napakahalagang papel sa pagbuo ng katawan ni Kristo. So, kung ang kaloob mo is yung naglilinis, wag mong sabihin, ay, ang gift ko lang naman ay tumulong. No. Sabi ng ating binasa, walang maliit na kaloob ng Banal na Espiritu. Lahat ng kaloob ay pare-parehas. Wala pong nakakahigit na kaloob. Hindi porke siya ay may kaloob ng pagpapagaling, higit na yung kanyang gift, or dahil siya ay merong gift of prophecy or gift of speaking in tongue or interpretation of tongue, higit na ba siya? Sabi ng Biblia, walang higit, kundi pare-parehas po, dahil pare-parehas po nating ginagamit ang mga kaloob na yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Hindi para mapuri yung ating sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At nariyan ang Banal na Espiritu na tumutulong po sa bawat isa sa atin. Tumutulong
sa bawat isa sa atin. So, yan po yung kalikasan ng banal na Espiritu. So, pangatlo po ay, ano yung mga kaloob ng banal na Espiritu. So, tinatalakay po ni Apostol Pablo ang mga spiritual na kaloob sa konteksto ng pagkakaisa at pagkaiba-iba sa loob ng katawan ni Kristo. So, iba-iba yung kaloob po natin, pero merong unity. Merong unity. Last October 8 ay natapos po namin yung Unified District Conference na merong tema na The Four Square Church as One. Nangangahulugan lamang na tayo ay iisa. Nangangahulugan lamang na tayo bilang mga Kristiyano, bilang naririto sa iglesyang ito, tayo po ay iisang katawan. Na minomotivate tayo ng pagmamahal ni Kristo kung bakit tayo nakakagawa para sa kanyang ubasan. So ang mga kaloob na ito ay binigay para sa pangkalatahang kabutihan ng simbahan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng bawat mananampalataya na gumaganap ng kanilang natatanging papel sa pangkalahatang paggana ng katawan. So binabanggit po ni Apostol Pablo ang iba't ibang spiritual ng kaloob. Una ay ang karunungan, pangalawa ay ang kaalaman, pangatlo ay ang pananampalataya, pang-apat ay ang pagpapagaling, pang-lima ay ang mga himala, pang-anim ay pagkaunawa, pang-pito ay ang pagsasalita sa iba't ibang wika, pang-pito ay propesiya, pang-walo ay mga wika or pagsasalita sa iba't ibang wika, pang-siyam ay interpretasyon ng mga wika. So, yan po ay siyam. Para maalala po natin yung siyam na yan, ating igrupo siya. Igrupo sa tatlo. So, una po ay ang kaloob ng pangunawa. Ano ang napapaloob dito sa kaloob ng pangunawa? Ang tatlong ito ay napapalooban po ng karunungan, kaalaman, at pangunawa, or ito po ay discernment or discerning spirit. So, ang karunungan po ay ito po yung binibigay sa bawat isa sa atin na merong sinasabi na yung wise action. Yung wise action. Ang mga ganitong kaloob ay nag-aalok ng patnubay at payo batay sa pananaw ng Diyos. So pag meron po tayong wisdom or karunungan, tayo po ay nakakapagsalita or nakakagawa, nakakapagdesisyon ng tama dahil meron tayong karunungan na ibinigay ng ating Panginoon. Gift of wisdom. So, ang kaalaman naman po ay nagsasangkot ng kakayahang umunawa at magkapit ng mga spiritual na katotohanan sa praktikal na paraan. So, nandito po yung kaalaman po, yung pagkaalam po natin or yung ating understanding sa mga sinasabi o kaya po natin na yung kaalaman na yun, kaya po nating magpahayag dahil sa kaalaman na ibinigay po sa atin. So, ang karunungan at kaalaman minsan ay medyo medyo nagkakaroon ng problema. Kasi parang iba yung karunungan, iba yung kaalaman. Pero ito po ay kaloob ng Banal na Espiritu na ibinigay sa atin upang tayo po ay makapagpahayag or makaunawa sa mga sitwasyon. Higit sa lahat yung pangunawa or discerning spirit na kung saan nakikilala po natin yung Espiritu. Halimbawa, meron tayong kausap. Meron tayong kausap na kung saan ay kailangan po nating ma-discern. Ito ba ay galing sa Panginoon? Yung Espiritu ba na ito ay galing sa Panginoon or sa Kanya lamang? So, binigyan po tayo ng kaloob ng ating Panginoon to discern. Unawain na kung ito ba ay nagmumula sa ating Panginoon. So, yan po ang tatlo
na kung saan ay napapaloob sa kaloob ng pangunawa para hindi po natin makalimutan. At ang pangalawa po na grupo ng kaloob ay ang kaloob ng kapangyarihan. At ang napapaloob naman po sa kaloob ng kapangyarihan ay nandiyan po yung pananampalataya, pagpapagaling, at mga himala or mga kayang gumawa ng mga himala. So ang pananampalataya po, lahat po tayo ay merong pananampalataya. Tama po ba? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, meron na tayong pananampalataya. Pero ang pananampalatayang ito na sinasabi na kaloob ng banal na Espiritu ay iba doon sa pananampalataya na tinanggap po natin. Ang pananampalatayang ito ay nag-a-activate or nakikita po natin na meron siyang gift of faith sa mga sitwasyon na hindi na normal. Sa mga sitwasyon na para bagang wala ng pag-asa. Pero meron siyang gift of faith. Kaya niyang palakasin yung kanyang kapatid na kahit yung kanyang sitwasyon ay hindi na maganda. Yun po, yung gift of faith or kaloob na pananampalataya. Na halimbawa, kapag tayo po ay magta-travel, tapos ang pera na lang natin ay kulang na para pang pamasahe or panggastos natin. Meron siyang gift of faith na sasabihin niya na makakabalik ako ng Odjongan kahit wala na akong pera. Yun yung faith niya na kahit wala siyang hawak na pera, mag-go siya. Dahil meron siyang gift of faith. Naalala niyo yung kwento ni Pastor Andrew na pupunta siya ng Israel na yung pera niya ay naubos na. Pero mag-go, kailangan niyang pumunta. Yun yung gift of faith. Na kahit wala siya, merong ginagamit ang Lord. Dahil nag-activate yung faith mo. Yung faith natin sa ating Panginoon. Sabi ko kanina, lahat tayo ay merong pananampalataya. Pero ang gift na pananampalataya na ito ay iba. Higit at kakaiba. Hindi natural na kaloob na pananampalataya. So, ito naman po ang kaloob ng pagpapagaling. Marahil isa sa atin sa umagang ito ay merong kaloob ng pagpapagaling. Nasabi ng Biblia sa unang Pedro ay kapag i-lay hands po natin or ipatong po natin yung ating kamay sa may sakit ay magkakaroon ng kagalingan. So yes, lahat po tayo ay pwedeng mag-pray, magpatong ng kamay. Pero iba po yung merong kaloob ng pagpapagaling. Ginagamit ng Diyos ang kanyang kaloob na yan upang pagalingin yung ating kapatid. So kung ikaw po ay merong kaloob na ito, then wag po tayo mag-hesitate, wag po tayong mahiya na mag-pray po sa ating mga kapatid na merong mga karamdaman. Dahil gagamitin ng Diyos ang inyong kaloob para sa ating kapatid na merong karamdaman. Ang sa mga may pananampalataya, sa mga nanghihina, gagamitin ng Diyos ang iyong kaloob sa mga nanghihina. Sa mga nawawala ng pag-asa, ang iyong kaloob ay gagamitin ng Diyos upang muli siyang magkaroon ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. So ito po yung regalo ng himala. Ito po ay ang kaloob ng himala na kinabibilangan ng kakayahang gumawa ng mga tanda at kababalaghan na tumutukoy sa kapangyarihan at presensya ng Diyos. Ang mga himala ay nagsisilbing patutuo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Naalala po natin ang kwento nung si Jesucristo, nung si Jesus Christ at ang kanyang mga disipulo ay nagpakain ng 5,000 mga kalalakihan. 5,000 mga kalalakihan lang ang nabanggit, pero merong mga bata at mga kababaihan pa doon. Pero ang kanilang gamit ay 5 tinapay at 2 isda. Doon po nangyari yung himala. So tayo po ay merong mga kaloob ng himala. At hindi po, ito po yung kaloob na ito ay extraordinary. Kumbaga, hindi to ordinary lamang na kaloob, kundi kakaiba na kaloob. So, kaya niya na, katulad na Jesucristo, kaya niyang mag-multiply ng
katulad nung pagkain ng 5 tinapay at 2 isda. Ikaw lamang ang nakakaalam kung ano yung gift na ibinigay sa'yo ng Banal na Espiritu. Huwag mong sabihin na wala kang gift. Marahil hindi mo pa nadidiscover or marahil hindi mo pa ito nagagamit. Pero nariyan yung gift na ibinigay ng ating Panginoon. So, nangangahulugan lamang, pero ang mga yan ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nape-perform, nagagawa ng merong mga kaloob na yan dahil sa kapangyarihan at tulong ng ating Panginoon. Hindi para sila ay mag-glorify o hindi para sila ay maitaas, kundi para maitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. So dyan sa pagpapagaling po, hindi lamang yung may sakit, physical, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan man ay sa emosyon, yan man ay sa physical, or yan man ay sa spiritual. Pwede siyang gamitin ng Diyos para magkaroon tayo ng kagalingan. At kapag tayo po ay nagkaroon ng kagalingan, merong release. Pero kailangan po natin sa ating mga buhay, bago po tayo magkaroon ng kagalingan, meron dapat deliverance sa ating mga buhay. Ma-deliver kung ano yung dapat po nating isurrender sa ating Panginoon. No reservation. Kundi isurrender natin ang lahat sa ating Panginoon. So, pangatlo po na grupo ng kaloob is ang kaloob ng pagbibigkas. Ang kaloob ng pagbibigkas, ito po yung propesiya, ito po yung pagsasalita sa iba't ibang mga wika at interpretasyon sa mga wika. So, ang propesiya po, ito po ay pagsasalita ayon sa mensahe ng ating Panginoon. Yung bago pa mangyari yung sitwasyon, nabigyan mo na siya ng warning. Ay kapatid, hindi ko lang maalala kung sino yung kapatid natin dito sa church, na merong ganon siya na nakikita niya in her dream, or hindi ko alam kung lalaki o babae, nakikita niya sa kanyang dream, or napuporsin niya bago mangyari yung sitwasyon. So, nabibigyan niya ng warning yung ating kapatid, na kapatid, mag-ingat ka. Dahil pinakita ng Diyos sa akin na ganito yung mangyayari sa'yo. Kakaibang, kumbaga, yun yung propesiya. Nagpapahayag siya ng mensahe na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Diba, ganun po yung ating mga prophets. Binibigyan nila ng warning yung mga character sa Bible. Dahil yun yung mangyayari, katulad ni Haring Hezekiah. Diba? Winarningan siya ng propeta na siya ay mamamatay na. Pero hindi niya alam yon. Pero winarningan siya. So nalaman niya at anong ginawa niya? Siya ay nanikluhod sa Panginoon at humingi siya ng extension. So kung meron po tayong mga kaloob na ganyan, huwag po nating itago. Kasi nagagamit po natin yan para mapalakas, matulungan po ang ating kapatid. Hindi po ibinigay sa iyo ang kaloob na yan para ating itago. Ibinigay po yung mga kaloob na yan sa atin upang gamitin po natin para maluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So, yung kaloob ng pagbibigkas ng iba't ibang wika, ito po ay marahil lahat po sa atin ay nakakapagsalita sa iba't ibang wika. Yan po ay kaloob ng Banal na Espiritu. At yan po ay evidence na tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan. Natanggap natin si Jesus Christ. Or tayo po ay mga Kristiyano. At yung pagsasalita sa iba't ibang wika na yan, ay ginagamit po yan kapag tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon. Hindi yan maintindihan ni Satan, hindi yan maintindihan ng ating kalaban, ng ating kaaway. So, kailangan po nating magsalita sa iba't ibang wika para yung kaaway, sabi nga ng Biblia, ay sila ay nag-tremble, nanginginig kapag sila'y nakakarinig niyan.
So, tayo pag nag-worship, kailangan po nating i-exercise yung speaking in tongues. Even kung tayo po ay nagpe-pray, tayo po ay mag-speak in tongues. Na kapag hindi po mabanggit ng ating bibig, kahit tayo po ay nag-i-speak in tongue, tayo po ay nare-release. Tayo po ay nagkakaroon ng kagaanan. Tayo po ay ito po ay communication po natin sa ating Panginoon. So, ang banal na Espiritu ang nagkakaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika. At ito po yung interpretasyon or nagpapaliwanag sa mga wika na iyon. So, kapag meron pong speaking in tongues or nagsasalita sa iba't ibang wika, merong interpretasyon para po maunawaan po ng congregation. Para po maunawaan ng bawat isa yung sinasabi na hindi po natin maunawaan. So, merong gift in interpretation of tongues. So, hindi pwede na sa loob ng iglesia, wala ang siyam na ito. Ang siyam na kaloob na ito. So, ang bawat regalo ay gumaganap sa iisang natatanging tungkulin po sa loob po ng iglesyang ito. So, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng isang tiyak na spiritual na kaloob upang mag-ambag sa pagkakaisa at paglago po ng simbahan. Kaya nga, binanggit din po sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12, ang mga kaloob na ito. So, bilang mga mananampalataya, dapat po nating tuklasin at paunlarin ang ating mga spiritual na kaloob. Bilang mga mananampalataya, kailangan po nating tuklasin at paunlarin ang mga kaloob na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon, na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Ang bawat regalo po na ibinigay po sa atin ay mahalaga. So, ang pagtuklas po sa ating mga spiritual na kaloob ayon sa kasulatan ay nagpapakita ng hindi kapanipaniwala, pagkakaiba-iba ng mga kaloob na ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Ang mga kaloob na ito ay hindi dapat pagnasaan or kainggitan o ikumpara. Ngunit sa halip, yakapin at gamitin para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang mga kaloob na meron po ang ating mga kapatid, ay wag po nating ikumpara kung ano yung gift natin. Kasi sabi nga ng Biblia sa ating binasa kanina, iba-iba yung gift na ibinigay po sa atin or kaloob na ibinigay sa atin. So, tayo po ay lumakad na merong pananampalataya at pagsunod na nagtitiwala sa pagbibigay ng kapangyarihan ng Espiritu upang maisakatuparan ang mga layunin kung saan tayo ay natatanging pinagkalooban. Upang makita po natin ang ating mga spiritual na kaloob, dapat muna nating hanapin ang Diyos. Upang makita po natin yung ating mga spiritual na kaloob, una, kailangan po nating hanapin. Magkauhaw tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalangin at pag-worship, pagsamba po natin sa ating Panginoon. So, kailangan po natin pating i-desire. Nagdi-desire po ba tayo ng mga kaloob ng Diyos, ng banal na Espiritu? Or dinidesire ba natin na ipinagpipray po ba natin kung ano yung kaloob na ibibigay sa atin? Diba? Pag meron tayong gusto, pinagpipray natin yan sa ating Panginoon. Lord, gusto kong magkaroon ng electric fan. So pinagpipray natin yung gift na yon. So dahil wala tayong pambili, syempre, nagpipray tayo sa ating Panginoon na magkaroon tayo nun. At merong gagamitin ang Diyos para magkaloob sa atin nun. So kailangan po natin na ipag-pray yung kaloob ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin.
nagdi-desire po ba tayo sa siyam na ating natalakay na mga kaloob? Ano yung mga dinidesire natin? Gift of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of prophecy, gift of speaking in tongue, or interpretation of tongues, or gift of miracles. Alin sa mga siyam na kaloob na yan ang ninanais po natin? So, kailangan po natin, kapag nakita na po natin or nakilala na po natin yung regalo na ibinigay po sa atin ng Banal na Espiritu, kailangan po itong mahasa. Gamitin po natin. Gamitin po natin yung mga kaloob na yon para mapalago, para mag-glorify, ma-edify ang church. So, ang pagsunod sa patnubay ng banal ng kasulatan, sa pagbuo ng paggamit ng mga spiritual na kaloob, ang mga Kristiyano ay maaaring gumanap sa aktibong pakikipagtulungan sa iglesia or paggamit ng kanilang mga kaloob. So, tingnan po natin ang isang video presentation sa umaga pong ito. Church, habang pinapanood po natin ang video presentation na ito, isipin po natin, ano ba yung kaloob na ibinigay sa akin ng Banal na Espiritu na pwede kong gamitin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? Na hindi ko lamang ito itago dahil nahihiya ako, hindi ko magamit ito dahil wala akong friends sa church. Kundi, tulungan po natin ang isa't isa para ma-exercise, para makita nila yung kanilang regalo na ibinigay ng ating Panginoon. So nakita po natin sa ating video presentation ang kapangyarihan ng pagkakaisa, ang kapangyarihan ng pagtutulungan. Ang pagkakaisa ng simbahan ay pinapalakas kapag ginagamit ng bawat miyembro ang kanilang natatanging spiritual na kaloob para sa sama-samang kabutihan. Ang mga kaloob ng Banal na Espiritu ay binigay po sa atin hindi para sa pansariling kapurihan, kundi para sa pagpapalawak ng ministeryo ng Diyos. Hindi para sa sariling kapakanan, kundi para maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Ang bawat regalo po ay mahalaga sa pagtupad sa misyon ng simbahan at pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga mananampalataya. At uulitin kong basahin ang verses 14. Sabi dito, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan.
ni ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Ang mga bahagi ng katawan ay inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siyang nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin ng mga bahaging sadyang maganda, ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayungang lahat ay isang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, ang magmomotivate po para gamitin, para ipagamit po natin or ating i-exercise yung ating mga kaloob is yung love na nagmumula sa ating Panginoon. So, kailangan po natin, church, sa umaga pong ito, ang hamon po sa bawat isa sa atin ay kailangan po natin na matuklasan natin kung ano ba yung mga spiritual na kaloob na binibigay sa atin o binigay sa atin ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan po ng pananalangin, pagmuni-muni po natin sa ating sarili at paghingi po sa patnubay ng Banal na Espiritu. Sabi ng verse 31, ngunit buong sikap niyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. So ano yung dakila? Yung dakila na kaloob po ay kung ano yung ibinigay po sa atin ng Banal na Espiritu. Walang higit na dakila kundi yung kaloob na ibinigay po sa bawat isa sa atin. So God wants us to discover and develop our spiritual gifts.